Promoter ni Inoue nagdagdag ng tiket, Opa Kim umiyak sa pagkatalo at ESPN sinupalpal ang mga haters ni Cuadro Alas. So una sa mga balitang boxing na dahil sa di kilala ang napiling replacement opponent ni Inoue nang magkaroon ng injury si Goodman ng 2 beses ay di kaagad na sold out ang tickets. At napilitang magbinta pa rin sa araw ng laban nila. Ito ay taliwas sa sinasabi ng mga pro Inoue na sa laban daw ni Pacquiao at Mayweather ay may mga tickets o seats ang naging open dahil di raw makarating ang mga unang bumili. Ay nako! Totoo ba yan dahil sa pagkakaalam ko ay non-refundable ang mga na-sold na tickets? Mas mabuti pang sabihin na nagdagdag ng bagong available slots para ma-cater sa mga gustong manood. Sa ibang balita ay alam naman natin na na-retain ni 2-division undisputed champ Naoya ang titulo kontra Opa Kim. Sa unang round ay kapansin-pansin ang pagiging slow starter ni Inoue na bihira natin nakikita sa mga nagdaang laban dahil gusto nito na ma-TKO kaagad ang kalaban. Ayon pa niya na kanya raw munang pinag-aralan kung anong arsenal ang baon ni Kim kaya naging sobrang boring at niwalang gustong bumato ng suntok. Sa pangalawang yugto ay nag-step up na si Inoue at bumabato na ng mga kombinasyon subalit may palag pa rin ang kalaban at nakatama ng mga mangilan nilang big punches. At sa pangatlong kanto ay nag-accelerate pa rin si Kim at nagpatuloy sa pagiging aggressive na masasabi kong yun ang pinaka-the best na round na nakuha niya. But unfortunately ay nag-iba ang tempo ng laban ng Comonecta ang mahiwagang dukot ng Japanese superstar na nangangagat ito kaya parang napatakbo si Kim nang maramdaman ang sakit. Kaya sa 4th round ay obviously na masasabi nating be careful of what you wish dahil nang mas apple si Kim ay nakuha pang asarin ng monster na tila ba di nasasaktan sa mga suntok. At patuloy na sumanyas kay Naoya na humihingi pa ng more and more punches. Kaya during sa pang-apat na pagtaunt niya ay doon na nagtapos ang K-pop ng mas apple sa isang right straight sabay luhod na parang nag-collapse ng ilang segundo. Maka-recover naman ito pero umiiyak. Siguro tears of joy dahil uuwi siyang isang milyonaryo. Sa huling balita ay for sure may magagalit na naman nito ng mga anti-Casemiro because sa post ng ESPN dahil kahit isang taon itong ban. At tinawag na laos ng mga anti-Casemiro ay nilagay ito sa top 6 siya sa world ranking para sa super bantamweight division. Kung ang BoxRec ay napag-initan dahil nasa top si Alas at sinabi na invalid at di-reliable dahil walang belt daw ay ano kaya ang sasabihin nila na in spite na non-title holder si Casemiro? Ay marami pa ring mga international sports website ang bumilib sa kanya. RDTV Cebu. Sale lang Kuya Joseph. Sale pa lang yan. Wala pa yan. Pero pula-pula ka na dito. Pero Tawa-tawa.